kapansin-pansin talaga na mas maraming developments ang nangyari dito sa Hundred Islands, Alaminos City, Pangasinan. So kitang-kita nyo nga naman no na ang daming nagbago. So ibig sabihin, mas mag-e-enjoy ka kapag bibisita ka dito sa part ng Pangasinan. So maraming mga na-construct, marami kang pwedeng mapuntahan, mas additional yung safety measures, and syempre, mag-e-enjoy ka talaga. Nag-check-in muna kami for overnight dito sa around Lucap, Alaminos City, Pangasinan bago kami pupunta sa Hundred Island. Bukasan ay pumunta kami dito sa may bandang mangrove forest kasi meron din silang ginawang bagong port papunta sa Hundred Islands. So ayan, nilakad namin kasi ang daming nakadaong ng mga bangka dito papunta sa Hundred Islands. Meron lang kayong babayarang mga environmental fee, tapos tourism fee, bago kayo sasampa dito sa port na to or pupunta sa bangka. And then, yung travel time dito sa bangka from the port to Hundred Islands ay approximately 30 minutes. Mas maganda mag-travel sa umaga, early in the morning, kasi nga kalmado yung mga waves dito, unlike kapag hapon na. Mapapansin mo talaga yung pagbabago dito sa Hundred Islands sa Pangasinan. Kasi nga, aside from itong naggagandahang mga islands, merong mga bagong infrastructures na pinatayo. So katulad niyan, i-zoom out natin na, wow, papawaw ka talaga. Walang ganito dati nung pumunta ako way back years ago. Ngayon kasi ang daming turista and kailangan talagang i-improve itong tourist spot sa Hundred Islands. So makikita nyo ang daming mga tourist na nagpipicture-picture kasi nga pang Instagrammable yung mga kahit na anong corners ng place na ito. Ang masasabi ko lang, kahit na pasimula pa lang kami na mag-tour dito sa Hundred Islands ay very breathtaking talaga yung mga views dito. So kahit saan ka magpunta, parang ganito yung eksena. And pwede ka na mag-selfie at i-upload mo na sa inyong mga social media accounts. So ngayon, may malinis na CR ang Hundred Islands. Parang ito. Ayan. So ito yung CR and ganyan siya. And this is a newly constructed building. So kulay puti. And ayan, okay naman. May bagong struktura din dito, katabi lang ng CR. And wow, as in, ang ganda, di ba? Wala ito dati nung pumunta pa ako ng college days. This was at around mga 8 o'clock in the morning. And makikita nyo na yung sinag ng araw. So advisable talaga na maaga kayo pumunta dito para hindi kayo masunog. Bali, one-time entrance fee lang kapag pupunta ka dito sa Hundred Islands and bahala na yung tour guide sa inyo kung saang mga islands kayo pupunta. Bali, susulitin niya yung pag-tour nyo sa mga islands, I think more than 1 day. Depende na lang sa usapan nyo yung tour guide, yung nasa boat, kung saan kayo sasakay. Bale, ang usapan namin sa tour guide, yung naghatid sa amin na boat is bahala na kami kung saan kami pupunta dito sa mga islands na to. Basta ang importante yung designated time tsaka yung designated place kung saan kami mag-meet. Katulad dito, pumunta kami sa Bonsai Garden ng Hundred Islands. And after nyan, magsisignal na lang yung mga kasama namin na nag-tour kung it's about time nga ba na lumipat na sa ibang islands. So, ganun yung eksena namin. And in here, bahala na lang kami kung saan kami mapupunta ng aming mga paa. Bali, napadpad kami dito sa parang merong helipad na kung saan merong letter H. Ayan no, guys. And pwede rin kayong mag-picture taking dito. Kasi nga, di ba, ang ganda ng tanawin katulad niyan. So, 360 degrees. Siyempre naman, hindi ako papayag na hindi ako magkakaroon ng memories katulad nitong video na to kung saan nakikita nyo itong selfie video surrounding myself with these beautiful islands ng Hundred Islands sa Alaminos City. After naman nito ay napadpad kami sa Governor's Island. Bali, nag-picture taking na kami sa harapan niya and lumipat ulit kami sa ibang islands. Bago kami pumunta dito sa Hundred Islands, nag-make sure kami na maglagay ng sunblock kasi nga mainit dito and walang shades yung mga pupuntahan yung mga lugar, each island. And sinabihan kami ng mga tour guide na may mga islands na hindi kami pwede makapunta kasi nga kapag mga 10, ganon, lumalakas na yung alon. So katulad nito, kaya
para sa safety na rin namin. So, importante talaga na mas maaga kayong pumunta dito sa Hundred Islands. Our last stop ay dito sa Children's Island kung hindi ako nagkakamali. So, marami ding mga bagong structures na ipinatayo dito. Mukhang nag-expand sila katulad niyan na hindi ganyan yung itsura niya dati. Tapos, may mga zipline. Tapos may mga banana rides din. So, nag-rides kami pero hindi ko na siya na video kasi syempre no, baka mabasa yung phone ko. Tapos bago din itong hanging bridge na to papunta sa isang island. So, diyan kami pumunta for our last stop dito sa Alaminos, dito sa Hundred Islands, Alaminos City. And after nyan, bumalik na kami doon sa hotel namin. So, another 30 minutes boat ride, katulad nyan. And it was, siguro 11 a.m. po yan. And napansin namin na medyo mataas na yung mga alon. And after nito, nag-check out na kami sa tinutuluyan naming resort. And then, nag-pack up. Tapos, bumalik na kami sa Baguio City. So, pagod na pagod kami kasi 3 days, 2 nights yung eksena namin dito sa Alaminos, Pangasinan. So, nag-enjoy naman kami and I hope to come back in this place very soon. So, thank you guys and have a nice day.